Matapos masunog ang buong mundo at maging abo, muling nabuhay si Kuor mula sa lupa. Lumakad siya papunta sa naghihingalong katawan ng kanyang kapatid at isinakripisyo ang buhay nito upang gisingin ang kanyang vampire god na kapangyarihan. Pagkatapos niyang bulagin ang demonic spider at gamitin ang kanyang divine bullet upang magpadala ng liwanag sa kalangitan, napagtanto niyang nawala na ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa mundong ito. Mula noon, nangako si Kuor na lilipulin ang lahat ng calamity ranked demons hanggang sa mawala ang mga ito sa mundo. Sumali siya sa White Knight Assassin's Guild at nakilala bilang ang Vampire Sage, ang nilalang na balang araw ay magdadala ng World's End. Ngunit sa unang araw pa lamang ng kanyang bagong tungkulin, inatake si Kuor ng grupo ng mga armadong kalaban na pinamunuan ng isang bandaged mutant. Dahil nabigo siyang protektahan ng kanyang target, ipinadala siya upang maging private tutor ng isang prinsesa. Sumakay siya ng tren patungo sa Fandor, isang artipisyal na lungsod na itinayo sa loob ng isang higanteng chandelier na nagsisilbing ilaw para sa mga gusali at mamamayan sa loob. Mula nang balutin ng kadiliman ang mundo. Pagdating niya sa destinasyon, sinalubong siya ng mga maid ng mansyon at ipinaalam na siya ang magiging combat instructor ng prinsesa ng angkan, si Melinda Angel. Habang nag-uusap sila, biglang tumalon si Mel mula sa balkonahe upang silipin ang bago niyang guro. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang magagandang lilang mata ni Kuor, nawala sa balanse ang prinsesa at nahulog. Agad siyang sinalo ni Kuor bago pa ito tumama sa lupa at saka nagpakilala bilang kanyang bagong private tutor sa loob ng 3 taon. Dahil wala rin siyang ibang mapagkakakitaan, pumayag siyang maging guro at sabay na bodyguard ng prinsesa. Nang dumating ang unang araw ng klase, sinamahan niya si Mel papunta sa akademya para sa kanyang pagsasanay. Habang pinagmamasdan ni Kuor ang mga estudyante, napansin niyang bagamat ipinanganak si Mel sa isang makapangyarihang pamilya, hindi siya marunong gumamit ng mana upang palakasin ang kanyang kakayahan sa labanan, hindi tulad ng ibang babae sa klase. Kahit mahusay siya sa paggamit ng espada, hirap siyang makipagsabayan at kalaunan ay tinalo siya ng kanyang kalaban. Pinagtawanan siya ng mga kaklase at sinabi na kailanman ay hindi siya magiging dakilang mandirigma. Pagod sa mga pang-aalipusta, tumakbo si Mel palayo. Sinundan siya ng pinsan niyang si Elise, ngunit sinigawan niya ito, sinasabing hindi nito alam kung ano ang pakiramdam ng maging walang silbi at walang kaibigan. Hindi tulad ni Mel, si Elise Angel ay nagising bilang isang paladin sa murang edad. Pagkatapos isulat ni Kuor ang mga pangyayaring iyon sa kanyang talaan, napagtanto niyang maaaring may lihim na ugnayan ng ina ni Mel sa isang lalaking mula sa mas mababang antas. Ayon sa utos ng kanyang amo, palihim na nagplano si Kuwa na tuluyang alisin sa daan ng prinsesa at tumakas mula sa kastilyo. Ngunit pagbukas niya ng pinto, napansin niyang wala na si Mela sa silid. Samantala, sa madilim at tahimik na mga eskinita, hirap na tumatakas si Mela mula sa isang mahiwagang nilalang. Nang maramdaman ni CFA na may kakaibang nangyayari, agad siyang tumakbo palabas ng lungsod upang hanapin siya. Sinundan niya ito hanggang sa isang rose garden kung saan nakita niyang inaatake ang prinsesa ng isang grupo ng mga halimaw na tinatawag na Rankland Kenthros. Mga nilalang na nakadamit na parang pang-Halloween. Walang awang pinahihirapan ng mga halimaw si Mela habang si Kuwa ay nakatago sa mga palumpong, nagtataka kung bakit hindi ito humingi ng tulong sa mga tanod ng bayan. Hinailan ng isa sa mga halimaw ang buhok ni Mela at muntik na itong putulin, kaya sumigaw siya, "Itigil niyo yan. Ang gintong buhok ko lang ang natitirang alaala ko sa aking ina at ang tanging paraan para maramdaman kong bahagi pa rin ako ng aking pamilya." Sa sandaling iyon, naunawaan ni Koa na hindi lang basta tumatakas si Mela, gusto niyang patunayan sa buong kaharian ang kanyang halaga. Alam ni Koa na hindi niya maaaring hayaang mapahamak ito. Sa isang iglap, humugat siya ng espada at pinutol ang halimaw na may hawak sa buhok ni Mela. Bumulwak ang bughaw na liwanag mula sa kanyang katawan habang winasak niya ang natitirang mga halimaw, tinapos ang huli gamit ang kanyang triple sword combo. Paglapit niya kay Mela, mahinahon siyang nagsabi, "Patawad kung nahuli ako." Ngumiti lamang ang prinsesa, pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang tapang. Hinawakan ni CFA ang mga kamay ni Mela at nangakong, "Kailanman, hindi kita iiwan. Tawagin mo lang ako, at darating ako." Habang bumabagsak ang mga luha ni Mela, ipinaliwanag ni CFA na may paraan para tuluyang maipakita ni Mela ang kanyang mana. Ngunit delikado ito, maaari pa siyang mamatay kung magkamali. Kinailangan niyang pumirma sa isang kasunduan bilang patunay na handa siyang isagawa ang ritual ng pagpapalakas. Dahil sa pagnanais na maging tunay na mandirigma, pumayag si Mela. Sa gitna ng hardin, kumislap ang mga talulot ng rosas habang sinimulan ni CFA ang ritual. Uminom siya ng kakaibang elixir mula sa kanyang bulsa at sa isang mahiwagang sandali, pinagsaluhan nila ang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang sinaunang ritual ng enerhiya.
Sa loob ng liwanag, naramdaman ni Mela ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa kanyang katawan bago siya tuluyang nawala ng malay at bumulusok sa isang malaalon na dimensyon ng enerhiya. Kinabukasan, sinuri ni CFA kung naging matagumpay ang mana transfer spell. Kinabahan si Mela dahil hindi pa niya kailanman naranasan ang ganoong lakas. Ngunit kalmado siyang sinabihan ni CFA na huwag mag-alala, tagumpay ang ritual, at sa wakas, nagising na ang kapangyarihan ng prinsesa. Matapos ang ritual, dahil sa sobrang hiya at kaba, nanatiling tahimik si Mela habang isinasagawa ni CFA ang huling pagsusuri upang matiyak na naging matagumpay ang proseso. Pagkatapos ng pisikal na pagsusuri, sinabi ni CFA na matagumpay ang mahika, ngunit nagkaroon ito ng kakaibang epekto, ang mana na napunta kay Meloda ay hindi tulad ng sa mga paladin ng kanyang pamilya, kundi isang mana ng isang samurai. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni CFA na bawal munang gamitin ni Mela ang kanyang mga kapangyarihan sa harap ng publiko sa loob ng ilang linggo upang maiwasan ang mga maling balitang maaaring kumalat. Sa kabila ng lahat ng iyon, natuwa ang prinsesa dahil sa wakas ay isa na siyang tunay na mandirigmang may kapangyarihan. Nangako siyang magsasanay ng mabuti sa ilalim ng gabay ni Master CFA. Kinahapunan, sa paaralan, nilapitan siya ng isa sa mga siga ng klase, si Nerva, at walang palem na kinuha ang paborito niyang aklat bago lumabas ng silid kasama ang grupo nitong mga maiingay na kasamahan. Bagaman kaya na sana ni Mela na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang bagong lakas, napilitan siyang magpigil at magpanggap bilang mahina upang hindi mabunyag ang kanyang lihim. Napansin ni Kua ang lungkot sa kanyang mukha at tiniyak sa kanya na sulit ang lahat ng paghihintay dahil sa darating na fighting tournament, siya mismo ang magpapakita ng tunay na lakas at dudurog sa mga umaapi sa kanya. Bilang isang bihasang tagamanman, agad na naramdaman ni CFA na may naniniktik sa kanila. Nang sigawan niya itong lumabas, biglang sumulpot ang isang babae mula sa anino, ang pink-haired lady na nakasabay nila sa tren kasama si Elise. Ipinakilala niya ang sarili bilang bagong guro ni Elise, si Rose Prickett, isang alamat na kasapi ng Mighty Hero Squad. Nagulat si Mela at halos hindi makapaniwala na kaharap niya ngayon ang isang sikat na bayani ng kaharian. Si Rose ay isang magical prodigy na nakamit ang kakayahang gumamit ng mana sa murang edad at naging pinakabatang kasapi ng Hero Squad, gayon din bilang iginagalang na Knight of the King's Guard. Dahil dati na silang magkakilala, tila sabik si Rose na ipagpatuloy ang koneksyon nila ni CFA. Ngunit malamig siyang tinanggihan ng lalaki, sinabing hindi na siya interesado sa mga bagay na tapos na. Nainis si Rose at sinabing sisiguraduhin niyang matatalo si Meloda ni Elise sa darating na paligsahan bago ito umalis na may halong galit at hinanakit. Dumating na ang araw ng kompetisyon. Habang kinakabahan si Mela tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, napansin niyang naroon din ang kanyang ama, kaya alam niyang kailangan niyang gumawa ng magandang impresyon. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, muling bumalik ang kanyang kaba. Dumating pa si Nerva upang ipahiya siya, tinawag siyang mahina, iyakin, at walang silbing anak ng hari. Dahil sa ugali nito, pinigilan ni CFA ang sarili ngunit sa huli, mahinahong binati ang bastos na dalaga at sinabing dapat na niyang isauli ang kanyang nakakatawang peluka sa kung sino mang hayop niya ito hiniram. Namula sa galit si Nerva at itinaas ang kamay upang sampelan siya. Biglang tumayo si Mela at itinabig ang kamay ni CFA, sinasabi na mas mahalaga siya kaysa sa grupo ng peking kaibigan. Nagtawanan ng mga babae sa kanyang kakaibang panlasa sa lalaki bago sila lumakad patungo sa arena. Nang mapagtanto ni Mela na nagkamali siya, yumuko siya at nagsimulang kabahan muli. Masaya si CFA na ipinagtanggol siya ni Mela, ngunit nag-aalala rin siya na baka mawalan siya ng trabaho kung mabaigo si Mela na mapahanga ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagkapanalo sa paligsahan. Itinaas ng punong guro ang kanyang setro, hudyat ng simula ng laro. Habang mabilis na sumugod ang mga kasamahan ni Mela laban sa ibang mga babae, nagpa siya si Mela na harapin si Nerva mismo. Sumugod si Nerva gamit ang isang malakas na monoblast, ngunit nagulat ang lahat ng bumalat kay Mela ang gintong aura at naipakita niya ang atake pabalik gamit ang kanyang espada. Habang nagulat si Nerva, sinimulan niyang mang-asar kay Mela. Sagot ni Mela, isang matalim na sipa sa tiyan. Nang subukan ni Nerva na bumangon, binulagan siya ni Mela sa pamamagitan ng buhangin at ibinagsak sa bato gamit ang isang malakas na monoblast. Nagalit si Nerva at pinalakas ang kanyang mana sa sukdulan, sinira ang lupa gamit ang earthquake combo. Akala niya ay panalo na siya, kaya lumapit siya kay Mela at sinabing lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit bumangon si Mela, na palilibutan ng isang malaking buhawi. Naglaban ang kanilang mga sandata at naitulak si Nerva pabalik sa bawat hampas. Nang panahon na para sa huling atake ni Mela, biglang naglaho ang kanyang monoglow. Ngayon si Nerva ang may kalamangan at sinipa si Mela gamit ang kanyang staff bago siya tinamaan ng sunod-sunod na monoblast hanggang sa hindi na makalaban ng prinsesa.
Sinabi ni Nerva na sumuko at sabihin kay CFA na siya na ang bagong tagapagsanay niya. Tumanggi si Mela, sinabing hindi niya maibabahagi ang parehong wear sa isang mababang uri ng babae tulad ni Nerva. Galit na sinimulan ni Nerva ang kanyang ultimate combo move, ngunit bago pa siya makapagsalita, tinapos ni Mela gamit ang isang strike mula sa kanyang Golden Phantom Blade. Namangha si CFA sa kakayahan ni Mela at inisip na tiyak na nag-ensayo siya buong gabi bago ang torneo. Matapos matalo si Nerva, nagtipon ng koponan ni Mela upang harapin ang ibang kalaban at nakuha ni Mela ang unang panalo para sa kanilang koponan. Pagkatapos ng laban, tuwang-tuwa si Mela na makipagkita kay CFA na binati siya sa kanyang panalo. Ngunit ang mayabang niyang ama ay dumaan lamang at nagkunwaring hindi siya nakikita. Sinabi ni CFA kay Mela na huwag malungkot dahil sa wakas ay napatunayan niya ang sarili bilang isang tunay na mandirigma. Nagpainit ng kanyang puso si Nerva sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanyang spellbook at paghingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Matapos ang nakakabaliw na karanasan sa torneo, oras na para sa isang mas kalmadong kaganapan. Nasasabik si Mela na dumalo sa Furryworks Festival kasama ang kanyang mga kaklase. Nang tanungin kung gusto rin niyang dumalo sa mga festival, nanatiling tahimik si CFA. Biro ni Mela na parang naglalaro lang siya para sa isang tao na kilala na ang bawat kurba sa kanyang katawan. Upang baguhin ang usapan, inamin ni CFA na hindi pa siya nakadalo sa kahit isang festival sa buong buhay niya dahil lumaki siya sa lugar kung saan umiiral lamang ang walang katapusang kadiliman. Nalungkot si Mela sa narinig. Kaya ipinaliwanag niya kung paano nagsusuot ng parehong costume ang lahat ng babae sa kanilang paaralan, nagbibihis tulad ng mga swan para sa festival. Hiniling niya kay CFA na subukan din ang damit, ngunit nahihiya si Mela at hindi inaasahan ng direktang tanong, kaya sinabi niyang mas mabuti kung isusuot niya ito kasabay ng ibang babae. Tinanong niya kung makakasayaw siya sa kanya sa festival. Sinabi ni CFA na may ilang mahalagang gawain siya, ngunit dadalo siya sa huling sandali upang ipasayo si Mela ng ilang beses sa gabi ng kaganapan. Masaya ang lahat ng babae sa kanilang magkakaparehong costume hanggang sa dumating si Elise at nakuha ang lahat ng atensyon sa kanyang mamahaling damit na ginawa ni Danilo Versace. Naiinis ang ilang babaeng mula sa mababang uri sa damit ni Alisa at tinawag siyang show-off, kaya tumakbo siya upang iwasan ang masasamang komento. Hinabol siya agad ni Mela at natagpuan siyang umiiyak sa tabi ng fountain. Nais ni Mela na aliwin ang kanyang pinsan, ngunit bago pa siya makapagsalita, sinalakay sila ng grupo ng mga lalaki na pinamumunuan ng isang lalaking nakabalot sa toilet paper. Dinala sila ng mga kidnapper sa isang underground lair, at sinabi ng mommy man kay Mela na siya ay bahagi ng isang lihim na organisasyon na naglalayong gawing supernatural ang mga mahihinang tao, dahil alam niyang hindi siya gumagamit ng paladin mana tulad ng iba sa kanyang pamilya. Sinabi rin ng lalaki na tutulungan niya si Mela sa pamamagitan ng paglilipat ng mana ni Alisa sa katawan niya sa pamamagitan ng agham. Hindi nagustuhan ni Mela ang ideya. Nang magising si Alisa, natakot siya sa mga kakaibang pumpkin men na nagpapaalala kay Mela na palaging takot siya mula pagkabata. Nang maunawaan na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pinsan, ginamit ni Mela ang sledgehammer upang ibagsak ang isang T-Rex SK skeleton sa mga pumpkin freaks. Pagkatapos, nakatakas sila sa silid kasama si Elise. Natagpuan nila ang isang mapa ng tomb na nagpapakita ng lahat ng mga labasan. Naisip ni Mela ang isang matalinong plano upang talunin ang kanilang mga captor sa pamamagitan ng paggawa ng espesyal na sandata gamit ang iba't ibang bahagi ng damit ni Alisa. Bago pa niya matapos ang sandata, nahabol sila ng mga jack-o'-lanterns, sinipa si Mela sa lupa, at dinala si Elise bilang bilanggo. Hindi pa handang sumuko, nakapag-summon si Mela ng apoy mula sa ilalim ng lupa na ginawang magical flamethrower ang kanyang sandata. Ginamit niya ito upang labanan ng mga circus freaks at gawing pumpkin pies. Pagkatapos nito, mabilis na tumungo ang mga babae sa labasan, ngunit hinarang sila ni Paper Towel na sinipa silang parehong 2 beses sa lupa sa isang hampas. Plano pa rin ng lalaki na isagawa ang eksperimento sa mga babae, ngunit nang tumingin siya sa kanilang mga mata, na-realize ng mommy man na masyadong malakas ang pinagsamang kapangyarihan nila. Halos ay poison niya si Mela gamit ang kanyang green aura nang biglang pumasok sina CFA at Rose at pinabagsak lahat ng mababang rank na nilalang gamit ang kanilang superior abilities. Lumaban mag-isa si CFA laban sa mommy man, ngunit iniksyon ng kalokohang lalaki ang isang kahon ng kakaibang kemikal na naging isang higanteng halimaw na sobrang lakas para sa kahit sinong mandirigma. Sa kabila ng hindi pantay na laban, lumaban ng matapang si CFA, pinipigilan ng lahat ng sorpresa ng kalaban sa ere hanggang sa matapos niya ito gamit ang Blue Inferno move. Napansin niya ang halimaw, kaya ginamit ng mommy man ang kanyang bandages upang mahawakan ang kamay ni CFA, inalis ang lahat ng mana mula sa katawan niya, at tinanggal ang kanyang braso parang action figure.
Ngunit dahil sa kanyang lakas, natalo pa rin ni CFA ang dragon gamit lamang ang isang braso. At itinuro niya ang kanyang espada sa kalaban, nangakong sanayin at protektahan si Mela hanggang sa maging pinakamalakas na mandirigma siya. Pagod sa matagal na usapan, binuhay muli ni Bandage Boy ang halimaw at nilamon si CFA. Ngunit nagawa pa rin ni CFA na talunin ang halimaw sa pamamagitan ng pagwasak nito mula sa loob. Biglang pumalibot ang kakaibang fog sa silid at naging puti ang buhok ni CFA. Matapos nito, ibinalik niya ang kanyang braso at ipinakita ang kanyang tunay na anyo bilang all-powerful vampire. Natakot ang Mummy Man sa nakitang anyo ni CFA dahil ang mga vampire ay pinakamapanganib na nilalang sa Dark Realm. Nagtaka siya kung bakit pumayag ang ganitong makapangyarihang nilalang na maging guro ng isang simpleng babae. Hinawakan ni CFA ang kalaban sa pader at sinabi na hindi niya ito papatayin, ngunit kung tatangkang saktan muli si Mela o si Elise, sisiguraduhin niyang sipsipin lahat ng dugo nito at gagamitin ang mga bandages bilang panumbalik. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni CFA kay Mela na ang taong iyon ay ang kanyang ama. Inutusan siyang iligtas si Mela upang maramdaman niyang espesyal siya at sabay silang nagsayaw habang bumubuga ang mga fireworks sa gabi. Pagkatapos ng festival, dumating ang isa pang malaking kaganapan sa Girls Academy. Nasa sabik sina Mela at Elise dahil sa wakas ay magkakaroon sila ng pagkakataong magsama ng maayos. Ngunit hindi interesado si CFA na maging malapit kay Rose, kaya hinailan niya ang kanyang braso at sinabi na sila ay laging magiging magkaaway dahil nagsisilbi sila sa magkaibang pamilya. Hindi sang-ayon si Rose sa opinyon niya, ngunit nagkasundo silang pinakamahalaga ay makabuo ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Angel Girls sa kaganapan. Nagtipon ng lahat ng estudyante sa Ice Castle at dumating ang punong guro na nagsabi na oras na para sa taunang inter-school fighting competition. Taon-taon, ang kanilang paaralan at isa pang academy sa distrito ay naglalaban sa serye ng matitinding labanan hanggang sa maihalal ang huling babaeng mananalo bilang Moon Goddess. Maraming beses nang nanalo ang academy ni Melody, kaya kumpiyansa ang mga estudyante na ganito rin ang magiging resulta ngayong taon. Sigurado rin ng lahat na ang school president na si Miss Krista ay magiging kalahok. Dumating ang mga babae mula sa kabilang paaralan sa gate at matapos makumpirma ang kanilang mga pangalan. Pinapasok sila ng malalaking female bouncers. Sina Kira at Sala ang magsisilbing kalahok para sa kanilang academy. Panahon na para ipakita ng host school ang kanilang mga kalahok, ngunit nang lumabas ang mga pangalan sa stained glass, nagulat ang lahat nang makita na sina Mela at Elise ang napili. Agad nagsimulang mangchismis ang mga estudyante, ngunit tinawag sila ng punong guro sa entablado at ipinaliwanag ang mga patakaran ng torneo, bago tanungin ang bawat isa na pumili ng mga kakampi. Si Mela ang unang pumili. Nang tumingin siya sa mga manonood, mukhang walang nakikinig o interesado sa kanya, kaya itinataas ni Nerva ang kanyang kamay at pumayag na sumali sa koponan niya, kasunod ang isang senior student na si Sheena. Pumili rin ng ibang kalahok ng kanilang mga kakampi. Tinapos ng punong guro ang opening ceremony sa pamamagitan ng pagsil sa buong paaralan gamit ang makapangyarihang force field magic. Nagpatuloy ang mga estudyante sa pagtatalo tungkol sa proseso ng pagpili at dahil drama queen si Mela, napaiyak siya. Niakbay siya ni Kuwa at sinabing magiging maayos ang lahat at na ang batang babae ay nagtatangkang maramdaman lamang ang presensya ni CFA. Nag-ensayo sila sa gabi, ngunit hindi pa rin sapat ang reflexes ni Mela upang mapigilan ang lahat ng atake ni Nura. Sinabi ni CFA na magsikap pa siya, ngunit iminungkahi ni Sheena na magpahinga muna sila sandali. Habang nagpapahinga sa tabi ng palumpong si Mela, nakaharap siya ng isang babae mula sa rival academy na nagsabi na kailangan niyang talunin si Elise upang patunayan na siya ay tunay na miyembro ng Angel House. Ngunit ayaw ni Mela na magsimula ng maliit na alitan sa kanyang pinsan dahil lamang sa titulong pampamilya. Bago pa siya makasagot o malaman ng pangalan ng babae, bigla itong nawala sa hangin. Habang natutulog ang lahat, lihim na lumabas si Elise's chaperone na si Mrs. Alelo upang gawin ang ilang kaina-hinalang gawain. Ngunit si CFA, nagising pa bilang isang night owl, ay halos pinatay ang matandang babae nang tawagin niya ang pangalan nito. Bilang isang master detective, kinuha ni CFA ang isang piraso ng stained glass mula sa damit ni Mrs. Alelo bilang ebidensya na pinalitan niya ang mga pangalan noong opening ceremony. Napilitang aminin ni Mrs. Alelo ang lahat ng ginawa niya. Gising rin si Rose at ang mga babae, at nang tanungin ni Elise kung bakit ginawa iyon ng matanda, sinabi ng matanda na gusto niyang ipakita na si Mela Angel ay isang pekeng prinsesa. Galit na sinabi ni Mela sa matanda na walang makakapaghiwalay sa kanyang ugnayan kay Elise at patutunayan niya sa lahat na mali sila sa pamamagitan ng pagkapanalo sa torneo. Matapos matulog si Mela, handa na si CFA na ipagpatuloy ang kanyang patrol nang makatanggap siya ng kakaibang liham na hugis swan, kaya lumabas siya upang alamin kung sino ang nagpadala.
Natagpuan niya ang maliit na mensahero sa sanga ng puno at nakilala siya bilang isang kapwa-assassin na kilala bilang Black Media na nakikipag-usap lamang gamit ang espesyal na mga tala na nagiging apoy. Sinabi niya na ipinadala siya ng kanilang organisasyon upang imbestigahan kung nilabag ni CFA ang banal na batas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mana sa isang tao. Hindi pinansin ni CFA ang mga salita niya at agad na kumilos. Ngunit napakabilis ni Media at nakaiwas sa lahat ng atake ni CFA habang sinasabi siyang hopeless romantic na nagtaksil sa buong Assassin's Creed dahil sa isang hiki sa isang dalagang teenager. Pagod sa mga paratang, itinuro ni CFA ang kanyang espada kay Media at sinabi na ang tanging trabaho niya ay protektahan si Mela. Pagkatapos, nagsimula silang parehong mag-charge ng kanilang mana para sa isang matinding labanan. Samantala, sa dorm, nakipagkita si Elise kay Mela at sinabi na sinasadya niyang matalo sa kanya sa torneo upang sa wakas ay kilalanin siya bilang tunay na mandirigma. Hindi nagustuhan ni Mela ang ideya dahil nangangahulugan itong hindi niya matutuklasan ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit nagpasya na si Elise at umalis sa silid ng walang karagdagang salita. Dumating si Rose upang tulungan si CFA sa laban at sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, napilitang umatras si Black Media para sa gabing iyon. Nang dumating na ang mga gwardya, ipinaliwanag ni CFA sa kanila na si Media ay isang bihirang mana user na may kakayahang magbago ng anyo, kaya kaya niyang magpalit sa lahat ng pangunahing magic pranks. Sinubukang sabihin ni Rose sa punong guro na delikado itong ipagpatuloy ang torneo, ngunit hindi pumayag ang direktor na sirain ng isang assassin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sinabi niya na the show must go on. Sa breakfast table, napansin ni Rose na magkalayo ang dalawang angel girl sa pag-upo, kaya naisip niyang may problema. Nang subukang kausapin si Elise, wala itong tugon. Sa halip, nagsalita si Mrs. Hell at sinabi na hindi karapat-dapat si Mela na umupo malapit kay Elise dahil malinaw na hindi sila nasa parehong antas at baka pabagalin lamang niya si Elise. Narinig ito ng ibang estudyante at nagsimulang mangchismis tungkol kay Mela. Ngunit mabilis na lumapit si Nerva at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay dumating si Sheena at biniro silang dalawa bilang mag-besties. Habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy ang mga kalahok sa kanilang pagsasanay para sa torneo. Ngunit dahil sa mas maraming oras na magkalayo sila, hindi maiwasan ni Mela at Elise na maramdaman ang distansya sa isa't isa. Sa tulong ng kanyang mga kakampi at mahigpit na pagsasanay ni CFA, nagsimulang gumaling ang kakayahan ni Mela. Nang matulog siya sa gabing iyon, napansin niya ang mga sugat sa kanyang katawan mula sa lahat ng paghihirap sa pagsasanay. Bilang isang bad boy na may mabuting puso, dinalhan siya ni CFA ng mainit na tsokolate upang maibsan ang sakit. Nang makita ang lungkot sa mukha niya, tinanong siya kung gusto niyang magpatuloy ng isa pang round. Ipinaliwanag ni Mela na nalulungkot siya dahil sinabi ni Elise na sinasadya niyang matalo sa torneo upang ipakita si Mela na mas mahusay sa harap ng lahat. Nagulat si CFA dahil para sa kanya, para rin siyang nasayang sa oras ng pagsasanay. Ngunit pinayuhan niya si Mela na pag-usapan ng lahat kay Elise sa panahon ng torneo. Sinabi niya na ang kanilang ugnayan bilang pinsan ay mananatiling matatag, kaya hindi dapat matakot si Mela na sabihin kay Elise ang kanyang tunay na nararamdaman. Dumating na ang malaking araw. Habang sabik ang lahat na panoorin ang aksyon gamit ang kanilang special goggles, kailangan ni CFA na lisanin ang crowd upang magmasid kung may makita siyang si Black Media. Itinaas ng punong guro ang kanyang setro bilang hudyat ng pagsisimula ng torneo, at lahat ng koponan ay pumasok sa Ice Castle, kasama si Mela at ang kanyang koponan bilang huling pumasok. Agad silang inatake ng mga kasapi ng squad ni Alisa. Habang abala ang ibang babae sa kanilang mga kalaban, diretsyong lumapit si Mela upang harapin si Elise sa isang showdown. Samantala, napansin ni CFA ang isang kakaibang tao sa bubong at naisip niyang si Black Media ito na nagkukunwaring estudyante. Sinabi ni CFA sa babae na sumuko na lamang siya ng maayos, ngunit tinukso siya ng babae at sinabi na mas gusto niyang bend over para sa kanya. Bilang tugon, pinagsasaksak ni CFA ang kanyang espada sa bag ng babae at hinawakan siya sa pader dahil sa kanyang pabirong ugali. Sinabihan niya ito na itigil ang kalokohan, ngunit inilagay ng babae ang kanyang kamay sa mukha niya at sinabi na gusto niyang umupo dito parang upuan. Kinuha ni CFA ang kanyang espada, ngunit na-block ng babae ang atake gamit ang kanyang giant machete. Napansin ni CFA na kakaiba ang kapangyarihan ng babae at hiniling niyang ipakilala niya ang sarili. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Mulor, isang prinsesa mula sa isa sa pinakamalalakas na royal families na may mana class na Diablo. Naalala ni CFA na si Black Media ay kaya lamang kopyahin ang kapangyarihan ng mababang rank na klase, kaya na-realize niya na nagkamali siya ng husto at humingi ng tawad kay Mulor bago siya tumakas. Balik sa torneo, nagpatuloy ang laban ng mga Angel Girls hanggang sa napilitan si Elise na ipakita ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng pagsalpok kay Mela sa pader at pagtawag sa kanya bilang mahina at walang kwenta.
Sinabi ni Elise na sinasadya niyang matalo sa torneo noon dahil gusto niyang manatili sa anino ni Mela at maging pambihirang kapatid niya magpakailanman. Ngunit nang malaman na sino ang mas malakas, napilitan si Elise tanggapin na hindi na muling mauunahan ni Mela ang kanyang kakayahan at maging modelo niya. Ngunit sa gulat niya, napigilan ni Mela ang atake at sinabi na patutunayan niya ang kanyang halaga kay Elise sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya at pagkapanalo sa torneo. Lumayo si Elise upang i-charge ang kanyang mana para sa ultimate strike, ngunit inasahan nito ni Mela, kaya pinagsasaksak niya ang espada ni Elise bago siya pinagtulak sa lupa parang kickboxer. Matapos ipakita kung sino ang boss, sinabi ni Mela kay Elise na patuloy siyang magpapalakas ng kakayahan upang maprotektahan siya mula sa panganib, at niyakap nila ang isa't isa tulad ng magkapatid. Ngunit hindi nila alam na si Black Media ay nakapasok sa torneo na nagkukunwaring si Nerva. Matapos obserbahan ang estilo ng pakikipaglaban ni Mela, nalaman niya na na-transfer ni CFA ang kanyang mana sa kanya. Sinimulan niyang sirain ang kastilyo gamit ang kanyang magic, at si Mela, na mataas pa sa adrenaline mula sa pagkatalo kay Elise, ay nakipaglaban sa kanya. Ngunit napagapi siya ni Media. Nang mapansin ng Ice Bouncers na naloko sila, sinubukan nilang pilitin si Nadia sa lupa, ngunit ginamit niya ang kanyang malakas na mana upang durugin sila. Papasok na siya para gawin rin iyon kay Mela nang biglang dumating sina CFA at Rose. Dahil gusto ni CFA ng private show, dinala niya si Media sa gubat at pinili na pumili sa pagitan ng kanyang espada at hardwood. Ngunit sinabi ni Media na masyado pa siyang bata para matikman ang alinman dito, kaya pinapaniwalaan siya ni CFA na maghatid ng liham sa Chief Assassin. Sinabi ni CFA na hindi siya isang taksil. Matapos ang linggong kaguluhan, natapos na rin ang torneo. Matapos iboto ang lahat, si Cara Espa mula sa Rival Academy ang koronahan bilang bagong Moon Goddess. Bagaman wala sa kanila ang nanalo ng titulo, masaya ang mga babae dahil bumalik na sa normal ang kanilang relasyon. Hiniling ni Mela kay Thais na sumali sa kanyang bagong combat team at masayang pumayag ang huli. Pagdating ng gabi, nakalusot si Mela, Elise, at dalawa pang babae mula sa kanilang mga silid at dumaan sa isang underground waterway upang dumalo sa isang lihim na afterparty na inorganisa ng mga senior students. Nang makarating sila sa venue, nagulat sila sa ganda ng lugar at humanga sa iba't ibang plot armors na suot ng mga estudyante. Binati ni Sheena at Cara ang lahat at nag-toast para sa pagkakaibigan ng kanilang mga paaralan. Sinabi rin nila sa mga babae na ang party na ito ay tradisyon na ipinasa ng mga dating estudyante. Pagkatapos ng mabilis na intro, diretso silang kumain ng masasarap na pagkain. Habang abala sa pagkain, lumapit si Carol sa kanilang grupo at pinunasan ang kanilang mga baso ng PG grape juice. Sinabi niya na ang kanyang panalo sa torneo ngayong taon ay puro swerte lamang, ngunit sa susunod na taon sisiguraduhin niyang mapapahiya ang bawat kalahok na susubok na hamarang sa kanya. Pinayuhan siya ni Mula na huwag magyabang tungkol sa isang paligsahan na ilang buwan pa ang layo, ngunit sinabi ni Cara na mas mabuti kung mag-focus siya sa pagpapanatili ng kanyang panty sa buong gabi, bago tumawa na parang kontrabida at umalis. Matapos magsaya sa pagkain, panahon na para sa party game. Dahil si Mula ay flirty queen, iminungkahi niya na pag-usapan nila ang kanilang love life sa labas ng campus. Si Mela ang unang nagsalita. Bagaman sabik siyang pag-usapan si CFA, nagsinungaling siya at sinabi na hindi pa siya nagmahal. Lumapit si Mula at sinabi na maaari siyang turuan ng kaunting bagay sa isang pribadong lugar. Sinabi naman ng kaibigan ni Mula na si Solo na hindi siya makahanap ng totoong pag-ibig dahil sa laki ng kanyang plots. Kaya nagdesisyon si Mula na magkwento ng nakakatakot na kwento. Sinabi ni Mela na hindi gusto ni Elise ang ganoong bagay, ngunit ipinaliwanag niya na mas mahaba ito sa malungkot na romance kaysa sa nakakatakot. Ikinwento niya ang tungkol sa isang mag-asawa na namuhay sa kahirapan. Hindi nila kayang magbayad ng renta, kaya ang lasing na asawa ay pinatay ang kanyang asawa at inalis ang kanyang puso bago tumakas sa lungsod at nalunod sa dagat. Hindi natakot si Elise sa kwento, kaya binago ni Mula ang kwento at sinabi kung paano naging multo ang yumaong asawa. Kilala bilang Grey Witch. Ang Grey Witch ay isang misteryosang babae na may pointed hat na umaatake sa mga batang babae at hinihila ang kanilang mga puso. Nagtagumpay ang plot twist ni Solo at agad na nahimatay si Elise sa mga bisig ni Mela. Habang sinasabi ni Mula na kwento lang iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa venue. Isang pulang ilaw ang nagsimulang lumiwanag sa loob ng silid at lumitaw ang Grey Witch. Nagsimulang magpanik ang mga estudyante at papatuntukin ng Grey Witch si Mela. Gumamit siya ng kanyang kumot upang lumikha ng diversion bago tumakas kasama ang iba pang babae. Habang nagbabalik sa dorm, nadapa si Mela sa isang kakaibang bagay na kulay pink at malambot, kaya inisip nilang ito ay puso at mas pinaigting ang kanilang pagtakbo.
Ngunit unti-unting nadapa rin ang iba sa guwa substance at ang buong waterway ay nagsimulang umagos ng pink sticky liquid na natapunan sa kanilang katawan. Natakot si Mela na baka makita siya ni CFA sa ganitong anyo, kaya mas pinaigting niya ang takbo, sinundan ng iba hanggang sa labis silang mapagod. Dahil basa ang mga damit, handa nang tanggalin ni Elise ang kanyang damit, ngunit nang sabihin ni Sala na may gona na ipit sa kanyang plot armor, lahat ay nagkaroon ng kagustuhang maramdaman ang kanyang juicy melons. Biglang dumating ang Grey Witch upang sirain ang kasiyahan nila. Ngunit nagdesisyon si Mela na lumaban. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at nahulog sa tubig. Sinubukan muling lumaban, ngunit madaling napigilan ang kanyang basic sword move ng makapangyarihang magic ng Grey Witch. Doon na naisip ng mga babae na talagang nahuli sila. Nagsimulang tumakbo ang mga babae patungo sa ibang labasan, habol ang Grey Witch. Nang makarating sila sa courtyard, natuwa sila na tumigil na ang paghabol sa kanila. Dumating si CFA sa tamang oras at natuwa ang mga babae na ligtas na sila, ngunit nang ipakita niya ang kanyang dugo sa dibdib mula sa atake ng Grey Witch. Lahat ay sumigaw sa takot. Lumabas na narinig ni Rose ang kanilang plano sa lihim na party, kaya sinabi niya ito kay CFA. Pinlano nila ang buong witch hunt saga upang turuan ng mga babae ng leksyon. Nang malaman ito, tinawag ni Mela at ng iba si CFA na perv dahil pinayagan silang tumakbo sa kanilang pajamas, kaya pinatawan siya ng parusa na magbasa ng bedtime story. Kinabukasan, ginicing ni CFA si Mela sa pamamagitan ng pagtutok ng wooden stick sa kanyang mukha. Napahiya si Mela at nagreklamo. Ngunit pinaalalahanan siya ni CFA na ang academy ay pupunta sa isang biyahe sa ibang bayan. Sa biyahe papunta roon, sinabi ni Mela kay CFA na mali ang paggulo niya sa silid niya dahil isa na siyang grown-up lady. Ngunit hindi pinansin ni CFA ang sinabi niya dahil kailangan niyang kunin ang isang espesyal na potion mula sa kanyang boss. Bago pa siya makasagot, tumakbo sina Rose at Elise upang salubungin sila at itanong ang problema. Sinabi ni Rose kay CFA na gusto niyang kumilos siya bilang boyfriend niya sa loob ng ilang araw upang matulungan siyang makalayo sa isang arranged marriage na plano ng kanyang ama. Bagaman hindi niya talaga gusto ang ideya at kitang-kita ang selos ni Mela sa gilid, pumayag si CFA na maging fake lover ni Rose sa loob ng isang linggo. Habang magkasama, kumapit si Rose sa braso ni CFA tulad ng isang toddler at tinatawag siyang sweet names. Nang hindi na matiis ni Mela, hinawakan niya ang kabilang braso niya at sinabi kay Rose na buzz off. Nang makita ito ni Mrs. Stacy, tinawag niya ang mga babae bilang pathetic simps na nag-aaway para sa isang lalaki at bumati kay Mela, tinawag siyang tunay na prinsesa, hindi tulad ng kanyang walang kwentang pinsan. Habang handa na si Mela na ipagtanggol ang sarili, biglang pumasok sa academy grounds ang isang karwahe at bumaba si Rose's father, si Mark Prickett, na mukhang bida sa isang medieval na pelikula. Nakipagkita siya sa punong guro at magkasama nilang pinangunahan ang grupo. Sinabi ni Rose sa mga babae na ang kanyang ama ang magiging tour guide nila sa field trip papunta sa underground town ng Shanga. Sinabi ni Juan na Shanga ang hometown ni Rose at nagtataka ang kanyang fake buo kung paano niya nalaman yon. Dagdag pa niya, eksperto si Mark Prickett sa genetics. Paglingon niya, sinabi ni Mark kay Rose na nakatakda ang kasal niya sa loob ng 3 araw. Nagalit si Rose at hinawakan ng braso ni CFA. Tinawag siyang true lover niya. Lumapit si Mark upang hamanin si CFA ngunit agad na umatras. Nang tanungin ni Rose kung ano ang nangyari, sinabi ni Mark na pinaalala sa kanya ni CFA ang isang batang lalaki na minsang sumire sa kanilang bayan. Inutusan ng punong guro ang lahat na sumunod sa kanya papasok, ngunit dahil sa paratang ni Mark, hindi komportable si CFA. Kaya nagpaalam siya kay Mela bago naglakad papunta sa ibang direksyon. Sa dining hall, hindi mapigilan ni Mela ang iniisip si CFA kaya tumakbo siya palabas upang hanapin siya. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Media na na-demote bilang instructor matapos mabaygo na talunin si CFA. Narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa malayo, kaya nagmadali si Mela upang tingnan. Nagulat siya nang makita ang punong guro na hawak ang isang estudyante na misteryosong nawalan ng malay. Lalong nagulat si Mela nang makita si CFA roon na inakala niyang umalis na sa paaralan. Sinabi ni Mark na gagamitin niya ang kanyang pinakabagong imbensyon upang malaman ang nangyari. Kung sino ang salarin, ibinuhos ni Mark ang isang kakaibang likido sa furry place. Ipinakita nito ang kulay ng mana ng salarin na ayon sa kanya ay pagmamayari ng isang batang lalaki. Biglang napalingon ang lahat kay CFA. Ngunit nanumpa ang instructor na hindi siya ang may gawa nito. Sinubukan ni Mela at Elise tukuyin kung sino ang tunay na mastermind sa pag-atake, ngunit naantala ang kanilang iniisip ng malakas na bagyo sa labas. Sinabi ni Mark na huwag mag-alala dahil karaniwan ng ganitong bagay sa kanyang bayan.
Ngunit natakot si Kristen na baka bumagsak ang tren at nakaramdam si Media na may kakaiba sa matandang lalaki. Bumaba ang tren ng malalim hanggang sa makarating sila sa Shanga. Habang nag-e-enjoy ang lahat sa tanawin, nakarinig si Mela ng kakaibang tunog at nagdesisyon na mag-snoop. Nahuli siya ni Hoofa at nang makita ni Mark silang dalawa roon, binalaan niya silang lumayo sa partikular na lugar dahil ito ay isang mystery spot kung saan madalas mangyari ang mga supernatural na bagay. Habang nag-uusap, tumakbo si Rose's tunay na fiancé na si Dick Grayson kay Mark at ipinaalam na may isang lokal na may malubhang sakit at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Matapos suriin ang pasyente, sinabi ni Mark na huli na para sa anumang paggamot kaya tinawag niya ang isang executioner upang bigyan ng lalaki ng kapayapaan at ipadala siya sa kanyang huling hantungan. Nagulat ang punong guro dahil labag sa batas ang pampublikong pagbitay, ngunit tiniyak ni Mark na ito ang tanging paraan upang iligtas ang kaluluwa ng lalaki at pigilan ang pagkalat ng sakit sa iba. Pagdating ng gabi, dinala ni Rose si CFA sa chapel room at ipinakilala siya sa lahat ng kanyang cute na kapatid na natuwa na ang kanilang nakatatandang kapatid ay nakakuha ng gwapong lalaki. Sinabi niya na inampon ni Mark siya at ang iba pang bata matapos ang isang insidente na pumatay sa tunay nilang mga magulang at namatay rin ang asawa ni Mark na si Carmela sa parehong insidente. Pagbalik ni CFA sa hotel room, nakita niya si Mela na may sama ng loob dahil sa outing nila ni Rose. Upang makabawi, dinala niya si Mela sa isang underground cave para sa date. Excited si Mela na makasama siya mag-isa at nang hilahin siya ni CFA sa ilalim ng stream, nagsimulang lumutang sila sa tubig na parang mga diwata. Ipinaliwanag ni CFA na may malakas na magnetic pull ang mga bato sa loob ng cave na nagdudulot ng zero gravity effect. Bagaman nag-e-enjoy si Mela, nagtataka siya kung paano alam ni CFA ang ganitong detalye. Pagkatapos ng date, dinala siya pabalik ni CFA sa hotel room. Humingi si Mela ng tawad sa pagiging diva sa paligid ni Rose. Ngunit sinabi ni CFA na huwag mag-alala at nanatili siya sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, sumama sina Mela at Elise sa ibang estudyante sa chapel. Nagulat sila nang makita na lahat ng mga kapatid ni Instructor Rose ay pinaslang ng maaga. Itinuro ng headmistress na kahawig nang nangyari ito sa insidenteng naganap sa kanilang paaralan. Dahil matagal nang may galit si Mark kay CFA, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin at hulihin ito. Habang abala ang lahat sa training session, palihim na lumabas si Mel Oda upang hanapin si CFA. Nahuli siya ni Media na tinawag siyang tanga dahil nilalagay niya sa panganib ang sarili para lang sa isang lalaki. Gayunman, pumayag si Media na tulungan siyang hanapin ang kasintahan. Pagbalik nila sa hotel, nagpalit si Media ng kasuotan at nagsuot ng uniforme ng paaralan upang magkunwari bilang estudyante at hindi makilala ng publiko. Biglang pumasok ang isang hotel attendant sa silid, kaya upang hindi sila mahuli, nagkunwaring magkapatid si Mela at Media, sabay niyakap niya ito ng mahigpit. Dahil sa kanilang pagiging cute, binigyan sila ng attendant ng candy bar. Paglabas nila ng hotel, sabik si Mela na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga mystery spots sa bayan. Ngunit nang tanungin niya ang dalawang babae tungkol dito, sinermonan lamang siya at binigyan ng candy. Bilang isang profesional na assassin, sinabi ni Media kay Mela na manood at matuto. Tumigil sila sa isang flower shop at nagkunwari si Media na interesado sa isang partikular na uri ng rosas. Nakuha niya ang atensyon ng may-ari ng tindahan, isang matandang babae na nagsabing ang bulaklak ay isang natatanging uri na tumutubo lamang sa Shanga. Gamit ang kanyang mapang-akit na mga mata, nakuha ni Media ang loob ng babae hanggang sa ikinwento nito ang lahat ng nalalaman tungkol sa mga tinatawag na mystery spots. Gamit ang impormasyong iyon, natunto ni Mela at Media ang lokasyon ng isa pang mystery spot, isang lumang bahay na mistulang gamit sa isang horror na pelikula. Pagpasok nila, napansin ni Media na may kakaiba sa sahig, kaya sinuri niya ito hanggang sa matuklasan ng isang tagong hagdanan papunta sa ilalim ng lupa. Gumawa siya ng bolang apoy gamit ang kanyang kapangyarihan at inutusan si Mela na manatiling malapit habang bumababa sila. Pagdating sa ibaba, nakita nila ang isang dungeon na puno ng walang katapusang mga kulungan. Itinutok ni Media ang kanyang ilaw sa isa sa mga selda at pareho silang nagulat nang makita ang mga bangkay ng mga taga-Shanga sa loob. Nakilala pa ni Mela ang isa sa mga iyon, ang lalaking binitay noong nakaraang araw. Tulad ng hinala ni Media, isinasagawa ni Mark ang mga ilegal na eksperimento ng lycanthrope conversion sa mga tao at itinatago ang mga katawan sa ilalim ng lupa na tinatawag niyang mystery spots. Nagulat at natarante si Mela na magagawa ni Lord Pricket ang ganitong kasamaan. Ngunit bigla niyang narinig muli ang kakaibang boses sa kanyang isip kaya tumakbo siya palabas ng dungeon nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Dinala siya ng kanyang mga instinct sa isang gusali kung saan may grupo ng mga tao na nagtipon.
Pagpasok niya sa loob, natigilan siya sa nakita, nakahandusay sa sahig sina Elise at Rose, parehong walang buhay. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang pinsan. Natuwa si Mela nang makita na humihinga pa si Elise. Ngunit ang katawan ni Rose ay natakpan ng tomato sauce. Sumigaw si Mark sa sakit dahil sa pagkamatay ng minamahal niyang anak. Sinabi ng headmistress kay Mela na napansin ni na Elise at Rose ang pagkawala niya at nagpunta silang hanapin siya, ngunit doon sila brutally inatake ng isang hindi kilalang warrior. Iniutos ni Grayson sa lahat ng lalaki na hanapin si CFA agad, ngunit kinuha ni Mark ang katawan ni Rose mula sa sahig at sinabi na gagamitin niya ang isa sa kanyang pinakabagong imbensyon upang ibalik ang buhay ni Rose. Dinala ni Mela si Elise pabalik sa hotel room. Habang nalulungkot siya sa pag-iwan kay Elise, biglang pumasok si Sheena at sinabi na hinahabol din siya ng mga townsfolk. Lumabas na may umatake kay Mark habang papunta siya para buhayin si Rose at dahil wala si CFA, plano ng mga lalaki na hulihin si Mela bilang pain para akitin ng kriminal. Sinara ni Sheena ang pintuan at inutusan si Mela na lumabas kaagad. Tiningnan niya si Elise ng huli bago kunin ang kanyang espada at tumalon sa bintana. Tumakbo siya pabalik sa parehong hardin noong unang araw. Ginamit ni Mela ang kanyang espada upang wasakin ang malaking bato na nagbukas ng isang sekretong hagdan patungo sa ilalim ng lupa, katulad ng sa haunted house. Hinarap niya ang kanyang takot at pumasok sa madilim na tunnel ng mag-isa. Dito, natagpuan niya ang isang sekretong library na puno ng mga libro ni Mark Prickett tungkol sa paano ilipat ang genes ng isang lycanthrope sa tao. Biglang narinig muli ni Mela ang boses na palagi niyang naririnig. Nang tanungin niya kung sino yon, lumitaw si Instructor Rose sa pintuan. Natuwa si Mela na buhay ito, ngunit may kakaibang glow sa mga mata ni Rose at nang buksan niya ang bibig, lumitaw ang dalawang matutulis na pangil. Sinabi niya kay Mela na sisipsipin niya ang lahat ng kanyang bodily fluid. Napansin ni Mela ang blue mana flame sa mga mata ni Rose at naisip niyang siya pala ang salarin mula pa noon. Nang papalapit na siyang atakihin ni Rose, dumating si CFA sa tamang oras upang harangin ang pag-atake. Sinubukan niyang pigilan ito gamit ang normal niyang kakayahan, ngunit sobrang lakas ni Rose kaya napilitan si CFA na ipakita ang kanyang vampire mode na ikinagulat ng husto ni Mela. Ngayon na pantay na sila sa lakas, sinubukan ni CFA na ipaalala kay Rose ang lahat ng magagandang alaala na pinagsaluhan nila, ngunit walang epekto ang kanyang sinabi. Tumakbo si Rose palabas ng library at dahil nabigo siyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula kay Mela. Napilitan si CFA na burahin ang lahat ng alaala ni Rose. Pinindot niya ito sa lupa at handa nang isagawa ang spell, ngunit ayaw ni Mela na makalimutan ang lahat ng magagandang sandali na pinagsaluhan nila dahil sa kabila ng bagong anyo ni CFA. Kahit sa kanyang Dracula makeup, nanatiling parehong tao si CFA na tumulong kay Mela na maging mahusay na mandirigma. Lumapit si Mela at niyakap siya ng mahigpit, ngunit mabilis siyang tinanggal ni CFA, sinasabi na imposible silang magsama. Ipinaliwanag ni CFA kay Mela na siya ay half-vampire, na isa sa mga pinakadelikadong lycanthropes na umiiral at natural na kaaway ng lahat ng magical humans, kasama na siya. Upang maging malinaw, ikinwento niya kay Mela kung paano sinira ni Mark Prickett ang buong bayan ilang taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng pakikipagdeal sa isang S-rank demon spider para magsagawa ng eksperimento sa mga tao. Umaasa si Lord Prickett na sa pagtatrabaho para sa Spider Freak, mabubuhay muli ang kanyang asawa na nasa koma ng ilang buwan. Ngunit hindi naging maayos ang plano, nawala ang kontrol sa eksperimento, nasira ang bayan, at namatay lahat ng mga bata sa pangangalaga ni Mark. Si CFA, na inampun din ni Lord Prickett, ay nakaligtas dahil sa kanyang vampire genes. Nang mapansin niyang halos patay na ang kanyang kapatid na si Rose, gumawa si CFA ng pinakamalaking sakripisyo, kinagat niya ang leeg ni Rose at ginawa itong vampire upang mabuhay ito. Nang gawin niya ito, sinabi ng Bug Eyes kay CFA na pinagrabihan niya ang buhay ni Rose, ngunit bigla siyang inatake ng grupo ng mga Mone users na ipinadala sa Shanga upang patayin siya. Walang hirap na natalo ng Spider Demon ang dalawang lalaki at handa na itong tapusin ang huling isa nang tumalon si CFA sa kanya at sinimulang suntukin ang lahat ng kanyang mata hanggang nabulag siya. Samantala, ginamit ng huling mandirigma ang pagkakataon upang sunlight sa ilalim ng higanteng spider, nagload ng sandata. At winasak ito gamit ang isang malakas na laser blast. Lumapit ang lalaki kay CFA at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sagot ni CFA, binubura niya ang lahat ng alaala ni Rose upang mabuhay ito ng masaya at hindi mapanganib ang iba gamit ang kanyang vampire abilities. Nanghingi siya sa lalaki na huwag dakpin si Rose dahil sa kanyang lycanthrope powers. Bilang kapalit ng pagiging lihim, pumayag si CFA na magtrabaho sa ilalim ng lalaki bilang trainee assassin. Kahit narinig ang lahat ng ito, gusto pa rin ni Mela na panatilihin ang kanyang mga alaala kay CFA, kaya pinapirma siya na huwag ihayag ang tunay na pagkakakilanlan niya sa kahit sino.
Kung hindi ay sususupi ni CFA ang lahat ng kanyang sticky fluid. Ipinaliwanag ni CFA na bumalik na ang Spider Freak na sinaa na siyang responsable sa pag-activate ng vampire powers ni Rose, dahilan kung bakit nawala ang kontrol nito at inatake ang lahat ng bata. Bagaman sinaa ay isang S-rank calamity, may plano si CFA para tuluyang talunin ang Spider Freak, ngunit kailangan niya ng oras. Kaya tinutusan niya si Mela na saluhin ang kasal ni Rose sa simbahan. Ang mga pekeng magkasintahan ay malapit nang gawin ang kanilang mga pangako nang bigla na lang pumasok si Mela at sinabi kay Rose na hindi sila kailanman magiging magkasama dahil gusto ni CFA ng mga babae na may mas malaking plots. Aba, mukhang dalawang tao ang naiinis sa kanyang sinabi. Nag-charge si Rose ng kanyang mana at naglunsad ng maraming ring blast kay Mela. Kinuha ni Mela ang kanyang espada at bumalik sa atake gamit ang Inferno Sword Slash. Ngunit madaling na-dodge ni Rose ang atake, hindi rin naman iyon talaga para sa kanya. Nang tumama ang apoy kay Mark Prickett, sobrang init ng kanyang katawan kaya napilitan si Naa na lumabas mula sa kanyang taguan. Itinutok ni Mela ang kanyang espada kay Naa at sinabi na tumigil siya o siya'y durugin niya gaya ng insekto. Napilitan si Naa na mag-transform mula sa spider mode patungo sa pangit na tao na may kakilakilabot na fashion sense. Sinabi ni Mela sa lahat na si Naa ang responsable sa lahat ng pagpatay. Nang subukan nilang atakihin siya, winasak ni Naa ang buong simbahan gamit lamang ang isang galaw bago tumakas sa isang sekretong daanan. Mabilis na sinundan ni Rose si Naa, naaalala lahat ng kakilakilabot na ginawa nito sa kanya. Bago siya makatakbo, inabot ni Naa ang kanyang leeg at handang sopsupan siya, ngunit tinawag niya itong daddy. Sa kabutihang palad, dumating si CFA sa tamang oras at tinapak ang weirdo palayo. Parehong nag-activate sina CFA at Rose ng kanilang vampire forms. Tumawa si Naa bago mag-transform sa isang makapangyarihang spider monster. Sinubukan nilang sabay na atakihin siya, ngunit sobrang lakas ni Naa. Ginamit niya ang kanyang sticky spider fluid upang atali si Rose, pagkatapos ay handa na siyang dugtungan sila gamit ang kanyang claws. Ngunit bulag at walang silbi pa rin ang nilalang, kaya habang naghahanap si Naa, pumasok si Rose sa ilalim niya at pinabagsak ang bow gamit ang Flames of Asgard. Dahil dito, napunta si Naa sa ibabaw ng isang magnetized cave na nagpa-float sa kanyang katawan ng walang katapusan. Tinapos siya ni CFA sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya sa isang rocky projection at na-roast siya bilang kebab gamit ang kidlat. May kakayahan si Naa na mag-clone sa maraming maliliit na bersyon at nakatakas sa pamamagitan ng isang crack sa lupa. Ngunit may plano na si CFA. Nang lumabas ang mga clones ni Naa sa chapel, ginamit ni Mela at ng ibang mga babae ang kanilang powers upang sirain ang lahat ng clones hanggang wala nang ma-regenerate. Matapos ang laban, na-recover ni Rose ang lahat ng kanyang alaala kay CFA mula pagkabata, ngunit dahil gusto niyang mabuhay ng normal, napilitan siyang panoorin si Rose na umiyak habang muli niya itong pinatigil sa alaala. Samantala, nalungkot si Mark dahil malapit nang mamatay ang kanyang asawa. Binigyan siya ni CFA ng gamot upang baligtarin ang epekto ng eksperimento at buhayin itong muli. Matapos ang lahat ng nangyari sa Shanga, isinumite ni Mark ang sarili sa mga awtoridad at natuwa ang lahat ng mga babae sa pagbabalik sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng tren. At sa wakas, nakalabas na sila mula sa kakilakilabot na ghost town. Lumipas ang ilang buwan at malapit na ang pagtatapos ng taon sa paaralan. Kinausap ng headmistress ang mga estudyante tungkol sa isang espesyal na pagsusulit bago ang graduation. Nakilala bilang Viagoat Certification Exam. Ipinaliwanag ni Hoofa kay Mela at Alice na ang Viagoat ay isang underground library na naglalaman ng milyon-milyong libro mula sa buong mundo. Idinagdag ni Rose na ang pagsusulit ay sobrang delikado. Ngunit sinabi rin niya na hindi nila kailangang mag-alala dahil tanging mga senior students lamang ang pinapayagang kumuha ng exam. Bigla na lang lumapit ang headmistress sa kanila at inanyayahan ng dalawang angel girls na lumahok. Sinabi niya na upang patunayan sa lahat na karapat-dapat silang maging contestant sa Moon Goddess Competition. Kailangan nilang kunin ang unang hakbang ng Viagoat exam. Samantala, sa tahanan ng Shizel, nagdaos ng meeting si Sala H's brother, Serge Shell, kasama ang ilang nobles. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na Mona class ni Melody ay samurai, hindi paladin. Nagulat ang mga nobles at nagsimulang questionin kung tunay nga bang miyembro si Melo ng Angel Household. Sinabi ni Serge na gagawin niyang kilala sa publiko ang peking identity ni Melo. Iminungkahi ni mo na pinakamainam na paraan ay linlangin si Mela na sabihin mismo ang kanyang Mona class sa Viagoat exam habang near record gamit ang enchanted audiobook. Matapos ang meeting, nagtanong si Sala sa kanyang kapatid kung tama ba ang ginagawa niyang pag-ihaw kay Melo, ngunit sinabi ni Serge na tinutulungan lamang niya ang Angel family na tanggalin ang basura sa paaralan. Kinabukasan, bigla na lang dumating ang isang Joker wannabe at sinabing siya raw ang tunay na ama ni Mela.
Dahil nagsimula ng mag-usap-usap ang mga estudyante tungkol dito, kinuha ni CFA ang kanyang espada upang takutin ang lalaki at paalisan. Pagdating ng gabi, matapos suriin ang mana ni Mela, sinabi ni CFA na ang pinakamabisang paraan upang maalis ang lahat ng haters at imposters ay pumasa siya sa buong Viagoat exam. Nag-alala si Mela dahil narinig niya na ang exam ay parang 3D scary movie. Ngunit sinabi ni CFA na kung hindi siya pumasa, gagawin niya ang mas nakakatakot na bagay sa kanyang pagtulog. Upang maging mas kapana-panabik, pumayag si Mela na kunin ang exam kapag may reward. Sinabi ni CFA na dadalhin niya siya sa candy shop at pahahalikan sa kanyang lollipop kung makakapes siya. May kasunduan na, sumali sina Mela at Elise sa mas nakatatandang mga estudyante upang kunin ang exam. Nang magtipon-tipon sila sa harap ng magical elevator, tiniyak ng headmistress ang kanilang identity at nagsimulang bumaba. Sa daan, ipinaliwanag ng headmistress na lahat sila ay inaasahang hanapin ang layer ng library na tumutugma sa kanilang class at tapusin ang pagsusulit. Bago pa man maubos ang oras sa hourglass, biglang huminto ang elevator at inatake ang mga babae ng mga ligaw na baging na nagkawatak-watak sa kanila sa iba't ibang bahagi ng abyss. Habang naghihintay sina CFA at Rose sa pagbabalik ng mga girls, dumating ang isang nun at nagsabi na may espesyal na bisita sa academy, si Duke Felgas Angel, ama ni Mela. Nang ipaalam ni CFA na kumukuha si Mela ng Viagoat exam, sinabi ng Duke na wala itong silbi dahil balak niyang i-withdraw si Mela sa paaralan. Nagulat si CFA at tinanong kung bakit. Sinabi ni Felgas na narinig niya ang balita tungkol sa impostor at gusto lamang niyang panatilihing ligtas ang anak. Humingi si CFA ng dagdag na oras upang patunayan na kaya ni Mela na tumayo sa sarili niyang kakayahan, ngunit sinabi ni Felgas na mahina si Mela at mas mabuting maging housewife. Ngunit tumayo si CFA at ipinaliwanag na si Mela ay magiging bahagi ng Hero Squad balang araw. Sa sandaling iyon, dumating ang isang sulat kay Duke Felgas na nagsasabing nasa panganib si Mela at ang kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, ang mga ligaw na baging ay hinati si Mela at Elise mula sa grupo. Habang sinusubukan nilang makabalik, inatake sila ng mga multo ng mga librarian sa Viagoat. Matapos ang matinding laban, nagtagumpay sina Mela at Elise at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit biglang dumating ang 12-dosenang ghouls at pinalibutan sila. Bago pa man sila makapagsalita, lumitaw ang isang malakas na tornado at winasak ang lahat ng halimaw. Pagkatapos nito, dumating sina Sala at Mule upang tulungan sila at panatilihing lihim ang plano. Ipinakita ni Mule sa mga girls ang lahat ng espesyal na libro sa library at ibinigay kay Mela ang isa. Sinabi niyang kailangan niyang sabihing once upon a time at biglang napuno ng usok ang silid. Nang mawala ang usok, lahat ng girls ay nag-transform sa kanilang fairy tale na anyo, si Mela bilang Cinderella, si Alice bilang Ruby mula sa Little Red Riding Hood, si Mule bilang isang female genie, si Sala bilang The Little Mermaid. Bagamat maliit ang kanilang mga plots, ginamit ni Mela at Elise ang pagkakataon upang matutunan ang bagong spells at teamwork habang sinusubukan nilang tapusin ang exam. Pinagsama nila ang kanilang mga kakayahan at lumaban sa iba't ibang magical trials sa library. Sa huli, natapos nila ang exam ng matagumpay at napatunayan na karapat-dapat silang mga angel students. Ngunit naging komplikado ang sitwasyon ng maraming maliliit na demonyo ang lumabas mula sa mga libro. Ipinaliwanag ni Mule na kailangan munang patayin ang mga demonyo bago maisaayos ang mga libro. Nagdesisyon si Meloda na harapin ang mga demonyo habang ang iba naman ay nag-aayos ng mga libro. Habang sinusubukan ni Mule at Sala na ilagay ang kanilang mga libro sa shelf, isang ibang puwersa ang humadlang at nasuntok sila sa mukha. Nang basahin ni Mule ang isa sa mga libro, naisip niya na ang buong exam ay parang isang mini puzzle. Ginamit niya ang kanyang detective skills at tinuro kay Sala at Elise kung saan dapat ilagay ang bawat libro. Matapos ilagay ang lahat ng libro, natira na lang ang isa. Tumalon si Meloda sa pinakamataas na shelf at isinampa ang huling libro ng perpekto bago bumalik sa lupa sa tulong ng flight magic ni Sol. Binigyan ng bawat isa ng certification textbook bilang patunay ng kanilang tagumpay. Bago sila umalis sa arena, gustong tapusin ni Mule ang kanyang orihinal na layunin, tinanong niya si Mela kung bakit niya kinukuha ang exam. Nang mag-atubili sandali, sinabi ni Meloda na ginawa niya ito upang patunayan sa lahat na siya ay tunay na anak ng Angel House. Ngumiti si Mule at inalok silang ipakita ang shortcut palabas ng library. Ngunit hindi natuwa si Sala sa plano, kaya kinuha niya ang libro mula sa mga kamay ni Mela at sinabi na ang buong exam ay isang bitag upang ibunyag ang mga lihim ni Mela. Pagod sa reklamo ni Sala, kinuha ni Mule ang libro at nang makumpirma na si Mela ay samurai class, tumalon siya palabas ng library na parang ninja sa tren. Tinulungan siya ni Sala na habulin si Mule.
Nang makahabol si Mela kay Mule, sinubukan niyang humingi ng paliwanag tungkol sa kanyang pagtataksil, ngunit ginamit ni Mule ang isang ancient book spell upang dalhin silang lahat sa isang ibang dimensyon. Samantala, sa ibang bahagi ng library, nakikipaglaban si Sheena at ang mga nakatatandang babae sa mga multo. Dumating ang headmistress at sinabi na ang atake ng Wild Vines ay isang ilusyon na ginawa ng isa sa mga libro. Habang pinaplano nilang hanapin si Meloda at Elise, biglang lumapit ang dalawang lalaki sa kanila na nakasuot ng itim na cloak. Nang lumapit si Sheena upang umatake, nagulat siya nang makita na sila ay mga zombies. Ginamit ng headmistress ang kanyang scepter upang patayin ang mga ito. Ngunit lumitaw ang tunay na mastermind sa atake, isang makapangyarihang wizard na nagpakilala bilang Cradle. Miyembro ng villain squad na tinatawag na Grim Guild. Tinanong siya kung bakit niya inatake ang kanilang paaralan, ngunit hindi siya sumagot at muling binuhay ang mga zombies gamit ang kanyang dark magic. Tinanong ni Serge si Meloda kung bakit matagal bago nagising ang kanyang mana. Napilitan si Meloda na manahimik upang hindi mapahamak si CFA. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nag-trigger sa lahat sa korte na nagsimulang manggossip tungkol sa kanyang pamilya. Nang hindi na niya matiis, sumigaw si Meloda, sinasabi na ang kanyang yumaong ina ay hindi isang ho at ipinahayag na patutunayan niyang mali ang lahat sa pamamagitan ng pagsali sa Hero Squad balang araw. Gusto ni Serge na gawing katawa-tawa si Meloda kaya hinamon niya ito sa laban kasama ang kanyang kapatid na si Sala. Kahit ayaw ni Sala na maging bahagi ng iskandalo, napilitan siyang sundin ang utos ng kanyang kuya. Nang hinawakan na ni Meloda ang kanyang espada, nagsimula ang kanilang laban. Sinubukang tumulong ni Elise, ngunit naharang siya ni Mule. Bagamat may kakayahan si Meloda sa labanan, binigyan ng Dragon Mone class ni Sala ng kalamangan ang huli. Patuloy na tumatalon si Meloda upang umiwas sa aerial strikes ni Sala habang pinapalayas siya ng mga nobrace na parang isang parody artist. Napansin ni Serge ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban ni Meloda. Nang bumaba si Sala para sa finishing move, mabilis na na-dodge ni Meloda ang sibat at natapakan niya ang bukong-bukong ni Sala na ikinagulat ng lahat ng nobrace. Nang mabaygo ang kanyang plano, naging sore loser si Serge at sinimulang sirain ang korte gamit ang espesyal na panulat na lumilikha ng black hole sa lupa sa bawat patak ng tinta. Tumakbo ang mga nobrace para sa kanilang buhay. Natakot si Solo, ngunit pagkatapos ng maikling pep talk mula kay Meloda, nagpa siya ang lahat ng babae na magtulungan upang iligtas ang araw. Habang tumatakbo patungo sa exit, natapakan ni Mrs. Alelo ang kanyang mask at nahulog ito na nagpakita ng kanyang mukha. Sa halip na husgahan, ngumiti si Meloda at sinabing magpatuloy na lang. Papalabas na ang mga babae nang biglang magsara ang pintuan ng exit at natrap sila ni Byun, ang impostor, sa isang caged arena gamit ang kanyang dark magic. Galit na sumugod si Elise upang atakihin si Bo, ngunit ginamit nito ang itim na slop upang pahinain ang kanyang espada bago siya itapon gamit ang kanyang walking stick. Napigilan ni Meloda ang kanyang pagbagsak kaya naglunsad si Bo ng Black Go laban sa kanya. Ngunit tulad ng dati, dumating si CFA mula sa hindi alam kung saan upang protektahan siya. Sinabi ni Juan na siya na ang haharap kay Bo, ngunit ayaw ni Meloda na maging side character sa huling labanan, kaya nagkasundo silang mag-shares ng spotlight. Sabay nilang sinalakay ang kalaban at nagsimula silang sirain ang lahat ng black magic ni Bo. Habang aktibong nakikipaglaban si CFA laban sa kanya. Patuloy na sinusubukan ni Melody na makapagbigay ng surprise attack sa Freak at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon ng matamba ni CFA si Bo sa lupa. Pinaputok ni Mela si Bo sa kalangitan gamit ang isang Superman punch na nagbigay daan kay CFA upang tapusin siya gamit ang kanyang ultimate lightning blade jutsu. Pagkatapos ng laban, niyakap ni Mela si CFA habang si Elise ay nakatingin ng may selos. Sa parehong oras, nagpa siya si Mule na baguhin ang kanyang paraan at maging mabuting tao sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang Monor Revelation Book sa ilog. Pinayagan ni Fua ang lahat na ligtas na makabalik sa ibabaw. Pagkatapos ng Via Goat Scandal, nagpa siya si Serge na suportahan si Mela sa pamamagitan ng pagtanggal ng lahat ng maling chismis tungkol sa kanyang angkan. Nagulat si Felis Angel nang malaman na si Bo pala ang impostor dahil siya ay dedikadong miyembro ng Hero Squad na palaging kasama niya. Plano ni Felis na pumunta sa HQ ng squad upang imbestigahan ang bagay, ngunit bago siya nakapasok sa tren, tumakbo si Mela sa istasyon at tinawag siya, umaasang makakuha ng validation mula sa kanyang ama. Lumapit sa kanya si Felis at sinabi na naniniwala siya sa samurai class ni Mela dahil ipinanganak din ng kanyang lola na may parehong Mone class. Dagdag pa niya, kamukha ni Mela ang kanyang ina. Matapos marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang ama, hindi napigilan ni Mela ang pag-agos ng kanyang mga luha. Iniwan siya ni Felis kasama kay CFA, ang taong nagdala ng lahat ng kanyang pangarap sa realidad.